damdamin natin. Sa pangalan po ng nabilang kayo ni Yesu Cristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Ngayon po, andito tayo sa kalawang bahagi na kung saan atin po nilabasa ang mga sitas sa bawat gawain at binibigyan po natin ng buhay para ito po yung maging baon natin sa ating pagpunin at magiging gabay natin sa ating pang-araw-araw na pagpunin. Meron po tayong dalawang aralin. Ang una po ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 14. Ang sabi po ay ganito: ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Ngayon po, sa bawat isa po sa atin na nabubuhay na tao dito sa ibabaw ng sanlibutan, sabi nga, walang matuwid, wala kahit isa. Nariyan po yung mga kautusan. Nariyan yung daan na ipinagkaloob ng Diyos upang siya nating lakaran. Pero po, dahil tayo'y nabubuhay sa laman, ito pong pita ng laman, ito po yung nagpapabigat para yung kautusan ay hindi natin magawa. Kaya po, naramdaman ni Apostol Pablo na tinatanong niya, ano ba ang sasabihin natin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala? Paulit-ulit ba natin gagawin ang paglaban o hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos? Dahil po, tayo pong mga tao, kapag po ang tao ay nadadala ng kita ng laman, marami po hindi man gustuhin, nalalaban po natin ang mga kautusan. Kaya po, minsan, ayaw natin magkasala ang gusto ng ating isipan, ng ating kalooban, budhi. Doon lang tayo sa kabutihan. Pero po, hinahatak tayo nitong kita ng laman. Kaya ano ba ang itatanong natin sa ating sarili? Okay lang ba na araw-araw ako magkasala? Parang yun ang ibig sabihin dito ni Apostol Pablo. Para yung biyaya, tuloy-tuloy lang, okay lang ba magkasala ko? Parang yung biyaya, tuloy-tuloy lang dumadaloy. Hindi po. Kasi yung pinagdagalingan ng biyaya, yung Diyos. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay banal. Kinakailangan, yung mga tao naman, hindi porket sinasabi na sa ibang bahagi ng kasulatan na ang Diyos nagpapaulan sa masasama at mabubuti, makikiayon na ba tayo sa masasama? Hindi po, kundi sa oras po, mula nung napakinggan natin nung una ang salita ng Diyos at pinagnilay-nilayan natin, inilagay natin sa ating puso na siyang pinakatautusan sa bawat isa sa atin upang siya natin gagampanan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kinakailangan pag-ingatan natin kung paano tayo iba-ibang pamamaraan ang ginawa ng Diyos ng pagtawag sa atin. Kinakailangan maging maingat na po tayo na dapat kung maaari manaig yung Espiritu sa halip yung laman. Sa halip na lumabas, kinakailangan pag-ingatan na kung maaari, huwag tayong makalaban. Sapagkat, dito po, nasusugo kung may kakayanan na tayo sa tinatawag na paggawa. Ang iba naman po, okay lang, gumawa ka lang ng mabuti, ligtas ka na. Hindi po may proseso. Una, pakikinig ng Ebanghelyo, pananampalataya,
At sunod po nun, kahabagan tayo ng Diyos para patawarin tayo ng ating mga kasalanan. Ibibilang niya tayo sa kanyang kawan bilang mga anak ng Diyos o tinatawag na mga pinili o hinirang ng Diyos. Ngayon po, yung bunga, resulta na lang yun. Kaya hindi pwede na gumawa ka ng mabuti, hindi ka na magsimba, okay na, hindi. Kinakailangan pa rin natin ang makinig ng Ebanghelyo sapagkat kung papaano nga tayo nagsasalita sa pamamagitan ng panalangin, pinakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin, napaka-unfair naman kung yung Diyos naman ang nakikipagsalitaan sa atin sa pamamagitan ng kanyang Ebanghelyo, tapos tayo naman ayaw naman natin makinig. Dapat po, parehas, kung ang panalangin natin, pinakikinggan ng Diyos, ang Ebanghelyo niya, pakinggan din natin. Ibig sabihin, nagbibigayan tayo. Kaya ang tanong, okay lang ba magpatuloy tayo sa pagkakasala? Total, yung biyaya naman sa akin, tuloy-tuloy eh. Hindi po. Dahil ang iniingatan po dito, yung nag-iisa nating espiritu. Yung nag-iisa nating kaluluwa. Sa oras kasi na tumanggap na siya kay Kristo, ipinilang na ang kanyang sarili na isang makasalanan at nagbago at nagbalik loob na sa Diyos. Meron na pong hatol sa hinaharap kung hindi po siya nakapag-ingat. Kaya kinakailangan po ang palaging pagdako sa templo, pakinig ng Ebanghelyo. Yun po ang maglilinis ng ating mga pagkakasala sa bawat oras o pagkakataon na tayo po ay nakasumpong ng paglabag o tinatawag na kasalanan. Alam mo kung sabi dito ng Apostol Pablo, huwag nawang mangyari tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? Sana huwag mangyari na tayo na mga patay na sa pagkakasala, tayo na hiwalay na sa pagkakasala. Ibig sabihin, yung kinahabagan ng Diyos, nasa ilalim na ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi na po masusumpungan tayo sa paglalang sapagkat ang Espiritu mismo na nananahan sa ating puso, ang siya nang gumagawa. Dahil nasa ilalim ng pagpapala ng Diyos at kapangyarihan ng Espiritu Santo na pinangungunahan niya, wala nang kautusan para sa Kanya. Kaya kung titingnan po natin, tayo mo nahiwalay na. Ibig sabihin, nasa ilalim na tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, hiwalay na tayo sa pagkakasala sapagkat wala nang pagbabatayan ng paglabag sapagkat pinangungunahan na nga tayo ng Espiritu Santo. Kaya, paano ba tayong babalik na naman doon sa ito sinasabi na huwag kang gagawa ng ganito, huwag kang gagawa ng ganyan? Hindi po. Kundi nasa ilalim na tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, siya na po ang kumikilos sa atin. Bakit po? O hindi ba natin yung nalalaman na ang tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Kaya kung tinitingnan po natin, ano ba yung bautismo? Ang bautismo ay isang sumpa at pangako mula sa isang malinis na muli. Ang tanong, sino ba ang karapat-dapat tumanggap ng bautismo? Mga bata? O yung matatanda na may sapat ng pag-iisip na pwede nang samagot? Opo. Kaya kung titingnan po natin, mga kapatid, tayo po, nalalaman na natin na tayo lahat, ibig sabihin, lahat ng nakasumpong sa atin na pinapaalalahanan tayo sa pamamagitan ng kamatayan na ginawa ng ating dakilang Panginoon. Kasama po tayo dun sa nabautismuhan. Bakit po? Kasi po, yung kamatayan ni Kristo, isang simbolo na nilalakit natin ang dati nating pagkatao doon sa katawan ni Kristo, dala-dala niya ang lahat ng ating mga kasalanan at yung dati nating pagkatao kasama na doon na ipako sa cross at nung siya'y nabuhay na mag-uli sa mga patay, dapat po yun na rin ang ikinabubuhay natin. Kaya po, kung titignan po natin, ang pagkamatay ni Kristo ay talinhaga para sa buhay natin. Kinakailangan siyang mamatay para naman
I-anyo natin ang ating sarili na namatay na rin tayo sa dating pagkatao. Nung siya'y mabuhay na mag-uli sa mga patay, tayo naman ay magiging isang bagong tao sa harapan ng Diyos na hindi nasusunod yung sarili nating nagustuhan o kalooban, kundi may pagpapasakop na tayo sa Kanya. Siya na po ang gumagawa sa atin at hindi na po tayo. Kapag minsan, may plano tayo na hindi pupunta ng templo, pero kalooban ng Diyos para tayong hinahatak na pumunta ng templo. Yan po ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, sinusurrender na natin ang ating sariling mga pasya, sariling plano, o kung ano man ang gusto natin gawin sa ating buhay. Kundi, kung ano yung ibig ng Diyos na dapat siya natin gawin, siya na po ang nasusunod at hindi na yung sarili natin. Ganyan po yan. Ano pang sabi dito? Tayo nga ay nangalibing na kalakip niya sa pamagitan ng bautismo ng kamatayan. Ito po yung sinabi yung kanina. Tayo ay nangalibing na. Yung dati nating mga ginagawa na malaya nating nagagawa ang gumawa ng pagkasala, dapat po, mula nang tanggapin natin si Kristo, nung siya'y namatay sa krus, ilalakip natin yung ating dating pagkatao na kalakip na rin nangalibing. Ibig sabihin, hindi na dapat natin babalikan yung dati nating pagkatao. Kung tayo mo ay mapanglamang sa kapwa, dapat po, ang nabubuhay na sa atin si Kristo, dapat po, palakaibigan na tayo sa kapwa. Kung tayo po ay mapanglait, ibig sabihin, pinupuri na natin ang ating kapwa kung nasa atin na si Kristo. Kung tayo po ay gumagawa ng kasamaan, pag-ibig na po ang iginaganti natin sa kanila. Sa pagkatuwid, nagkakaroon na po ng pagbabago. Na yung puno, hindi na siya nagbubunga ng masama, kundi nagbubunga na siya ng mabuti. Sapagkat binago na nga po ang pagkatao ng bawat isa sa atin. Kaya po, kailangan natin, ilakip natin yung ating dating pagkatao sa baptismo na kung saan nangalibing na. Bakit po? Na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian, gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Kaya po, ulitin na po natin, napakaganda ng ginawa ng Diyos. Gumawa siya ng plano, sapagkat ang tao po, sabi nga, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat po nakasumbong ng pagkakasala. Lahat po nakalimot sa Diyos at napahiwalay sa Diyos. Kaya ang ginawa niya, sinubo niya kinabugtong nanak bilang pampalubag loob upang sa ganoon patawarin tayo ng ating mga kasalanan. At sa pamamagitan po ng pagkamatay ni Kristo, ilalakip natin yung pananampalatay na kasama na rin namatay ang ating datihang pagkatao. Kung siya'y nabuhay na mag-ulit sa mga patay, tayo naman ay magiging isang bagong tao, bagong nilalang sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos po pala pag nagpatawad, kinakalimutan na yung dati nating pagkatao. Sana po ganun din tayo. Kung ano yung mga ginawang pagkakasala ng ating kapwa sa atin, dapat po kalimutan na rin natin. At kung sakali man maalala natin, kwento na lang, no hard feelings. Sabi nga, dapat isang tabi na natin yan sapagkat ang Diyos po kapag nagpatawad, hindi na po inaalaala pa ang lahat ng kasalanan. Kaya naman sabi dito, na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao na kalakip niyang nabago sa krus upang ang katawang salarin ay magiba. At nang sa gayoy, huwag na kayong maalipin pa ng kasalanan. Totoo nga po, kapag tayo po ay nabago na, itong katawang salarin ay nagiba na, dapat po hindi na tayo lumalakad sa pagkakasala. Kaya po, sa mga inalakip ng sarili sa kamatayan ni Kristo at pagkabuhay na mag-uli sa mga patay, kinakailangan po namumuhay na tayo sa pananampalataya at sa pagkalinga ng Diyos, bunga ng gawa sa pamamagitan ng Espiritu Santong nananahan sa ating puso. Kasi po ang tao, kapag makasalanan pa, ang Diyos malayo sa Kanya. Pero dahil kay Kristo, inilapit ang tao sa Diyos. Nagkaroon ng pagbabagong muli, ng pagsisisi at pagbalik loob sa Diyos.
Ngayon, sa mga tumanggap kay Kristo at nag-surrender na ng kanyang buhay para kay Kristo, meron pong tanda na ibibigay sa kanya sa makatuwid mga ang Espiritu Santo. Yun na po ang magtuturo sa atin. Sapagkat, kumbaga, dati natin nakasanayan na ginagawa yan. Nung pinatawag tayo, kung walang guide ng Holy Spirit, babalikan natin yung dati nating pagkatao. Kaya nga, mayroon siyang ibinibigay ng Espiritu Santo. Yun ang tagapagpaalala, yun ang tagatulong, yun ang tagagabay, tagasubaybay, at patnubay natin sa lahat ng tinatahak natin dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya sa mga bagong nilalang, nagiging bagong pagkatao na. Sapagkat mayroon na siyang kaagapay, mayroon nang tumutulong sa kanya na huwag mong gagawin yan. Kumbaga, inuusig na ang ating bulhi na hindi na natin ginagawa yung dati nating pagkatao. Kundi ang ginagawa na natin, kalooban na ng Diyos. Espiritu Santo po ang nagdidikta doon at nagtuturo sa atin. Kaya po, kung ito'y nagibana, itong sarari na katawan natin na to, ang Espiritu Santo na mag-uudyok sa atin. Ibig sabihin, wala nang kakayahan maghari yung pita ng laman, kundi kalooban na ng Espiritu Santo. Sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Kaya po, kung halimbawa, ano po ba yung kamatayan? Ang kamatayan na ibig sabihin, galing sa root word na patay. Ibig sabihin, hiwalay. Kasi kung titingnan po natin, kapag sinabi na ang isang tao ay patay na, ibig sabihin, medically dead. Termino ng mga doktor, kung nalabasa dito sa babaw ng sanglibutan, pag medically dead, ibig sabihin, humiwalay na yung kaluluwa niya sa kanyang katawan, o kaya yung espiritu niya. Ibig sabihin, hindi na humihinga. Kaya ang tinatawag na kamatayan, hiwalay na. Tayo nga po, na hiwalay na o ligtas na sa kasalanan. Tayo po ay kasama na dapat na nahiwalay na rin sa pagkakasala. Kaya gagawin na natin pagsunod, sapagkat ang pagkakasala po ay bunga ng hindi pagsunod o paglabag. Sapagkat ang paglabag o tinatawag na pagsalangsang ay matatawag na kasalanan. Kaya po, kung tayo pinangungunahan ng Espiritu Santo, yun na po ang magtuturo sa atin upang masunod ng buhusay ang mga aral na binigay na halimbawa ng ating dakilang Panginoon. Kung dati matigas ang ating ulo, ngayon hindi na, palalambutin yan sapagkat sabi nga, hindi ko na ikangay susulat ang aking mga kautusan sa mga tapyas na bato, kundi sa isang pusong laman. Ibig sabihin, lahat na tinatanggap ng ating tainga sa pakinig ng mga aral na ikabubuti natin, ito'y papasok sa ating tainga, didiretso sa ating puso. Ito na yung pinakakautusan natin sa buong nating buhay. Sa magkatuwid, spiritual na yung kautusan na nananahan sa buhay natin, hindi na yung nakikita ng mata. Na mayroong nagpapatay, na kapag nakalaban, mayroong kahatulan. Pero ngayon po, mayroon na pong, dahil sa habag ng Diyos, kumbaga, tinuturuan tayong maging isang mabuting tao sa harapan ng Diyos. Dapat, kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayong kalakip niya. Totoo po, sa hindi man natin gustuhin, sa oras na isinuko natin ang ating buhay, tayo po'y mabubuhay na sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Pagaman po, mahirap, dati noon, kapag ginawan tayo ng kasamaan ng ating kapwa, kinikimkim natin. Minsan, pinatatagal natin, ayaw natin magpatawad. Pero, sa oras na tayo'y kalakip na nabago na ang ating pagkatao, hindi na po mahirap ang magpatawad ng kapwa. Sapagkat, kumbaga, parang ordinaryo na lang ang pagpapatawad. Sapagkat pinapractice po yan. Hindi ibig sabihin na sa bibig lang nagmumula ang pagpapatawad, pero sa puso, hindi naman. Ang kalalabasan natin yan, mga parisiyo, mga taimbabaw, na sinasabi lang ng bibig na nagpatawad na, pero sa puso parang wala pa. Hindi magkakaroon ng buwang yan si Kristo sa ating puso.
ni maging ang Espiritu Santo sa ating puso kung ang kabigatan na yan ay naririyan pa rin sa ating puso. Kaya kinakailangan po, maging totoo tayo sa harapan ng Diyos, maging totoo tayo sa harapan ng ating kapwa. Kapag tayo po ay nagpatawad na rin, dapat po kinakalimutan na rin natin yung pagkakasala na ginawa ng ating kapatid. Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay na minsan sa kasalanan. Dito po, ito yung pinakamagandang aral. Si Kristo minsan lamang namatay. Kumbaga, sa lahat ng inilakip na ang pagkatao doon sa kamatayan ni Kristo, kinakailangan pag-iingatan na natin yung pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi na po pwede na bumalik na naman tayo sa dating pagkatao. Sapagkat minsan lang po siya nagalay ng kanyang buhay. At hindi niya na muling gagawin na bumalik dito sa ibabaw ng lupa para ipanganak muli ng isang birhen para mabuhay bilang isang tao at pagkatapos iaalay niya na naman ang kanyang sarili para ipako sa cross. Minsan lang niya po yung ginawa. Kaya po, hindi maaari na babalik na naman tayo noon. Kundi kinakailangan ang pananatili natin sa aral niya, sa pakikinig ng Ebanghelyo. Ito po yung magpapabago sa atin. Ito po yung pagbabatayan natin ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mahirap po kung babasahin natin ang mga turo ng ating dakilang Panginoon. Mahirap po sa unang unawa natin. Dahil limitado lamang ang kakayahan ng ating utak. Pero kapag tinutulungan tayo ng Diyos at may pagpapala niya kasama ang Espiritu Santo na gumagabay sa atin, ang lahat ng bagay na mahirap nagiging magaan, nagagawa na natin ang mga bagay na imposible natin gawin. Sapagkat tayo po'y nasa kapangyarihan na niya. Kaya po ang pagsusurinder o pagsuko ng sarili sa ating dakilang Panginoon, napakahalaga pong bagay. At kumbaga, yung pride natin, kinakain na natin, na sa halip na magpatigas, pinalalambot natin. Kumbaga, hindi na yung utak ang nangunguna sa atin, kundi yung puso, kasama ng utak. Dahil po, ang utak po ay papunta sa kapalaluan, kung pagmamalaki o pagmamataas. Pero ang puso, kapag yan po nanahan si Kristo, lahat ng mga gawa, bunga ng pag-iisip, mga masasamang pag-iisip, unang mga haka ng kalooban o puso natin, lahat po yan ay babaguhin ni Kristo sapagkat siya na po ang nangunguna sa ating buhay upang magawa natin ang plano ng Diyos. Kaya po, siya po ay maghahari sa ating puso. Kaya po ang kamatayan, dapat po ilalakip natin na minsan lang siya namatay. Minsan lang tayo pinatawad at hindi na muling patatawarin pa para ibig sabihin, ialay pang muli ang kanyang buhay. Kaya po, sa bawat isa sa atin, doon na tayo matututong manalangin. Sa panalangin natin, doon na tayo maglilinis ng ating mga kalooban. Maghihingi ng tawad, pero may proseso. Bago tayo humingi ng tawad sa Diyos, una muna tayo magpatawad sa kapwa, saka naman tayo patatawarin. Sapagkat sabi sa panalangin, patawarin mo kami ng aming mga utang gaya naman namin. Kaya kung halimbawa, hindi tayo nakapagpatawad ng kasalanan, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos ng ating mga kasalanan. Sabi dito, ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Dapat po, kung paano namatay na ang dating pagkatao natin, ang ikinabubuhay na natin alang-alang sa kalooban ng Diyos. Gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay sa kasalanan. Dapat po, dito sinasabihan tayo ni Apostol Pablo, na kinakailangan ibilang natin na tayo'y tunay na patay na. Ibig sabihin, hiwalay na tayo sa pagkakasala. Sapagkat kung binabalik-balikan natin yung dati nating kalagayan, hindi po tayo makakabukon. Hindi po tayo pasok sa isa na namang buhay na walang iba kung hindi natin tinatalikuran yung dati nating buhay.
nasa ilalim pa rin tayo ng pagsunod. May paglabag, may kahatulan. Pero kung nasa ilalim na tayo ng kapangyarihan ng pagpapatawad ni Kristo, sapagkat tuwing bagay yung pagpapatol niya sa cross, kalakip na po nito ang kapatawaran sa atin at hindi na po tayo babalik muli doon sa dati na babalik na naman tayo sa pagkakasala. Kundi tayo'y gumagawa na ayon sa habag at kalooban ng Diyos. Kaya po sabi niya dito, huwag nang maghari ang kasalanan sa inyong katawan may kamatayan upang kayo'y magsisunod sa kanyang malapitan. Dapat po, hindi na maghari yung dito sa katawan may kamatayan ang pita ng laman. O yung mga nasa nitong ating katawan. Yung mga hiling, yung mga walang iba, yung katanyagan, kataasan, kapurihan, yung pagpaparangan sa sarili, ano-ano ang mga bagay na inilalakip natin sa ating katawan. Kapag yan po ay pinuri ng ating kapwa at laki naman nating kagalakan, ito po ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya nga, kumalala na rin, kapag pinapasalamatan tayo ng ating kapwa, huwag natin tanggapin yung pasalamat. Sabi nga ng Espiritu, huwag ka sa akin magpasalamat, kulit doon. Ibabalik natin sa Diyos lahat ang pagpapasalamat. Sabi po dito, at huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalimutan. Kaya po dito na natin, tinuturuan tayo dito ni Apostol Pablo na mag-ingat, na huwag tayong maging bahagi upang sa ganun mapahamak yung kapwa. Umapahamak din ang ating sarili na pinakakasangkapan o kaya pinaka-pamamaraan para mapahamak tayo. Kundi dapat gamitin natin itong katawang naman na ito sa ikaluluwalhati ng Diyos, sa ikapupuri ng Diyos, sa pagpaparangal kay Kristo, at ganun din sa pagpapahayag ng kanyang ebanghelyo. Dapat yun na po yung pinakagamit itong katawan na ito. Mag-awit ng mga awitin, mga himno, salmo, para sa pagpupuri sa Diyos. Dapat yan ang ginagawa natin. Lahat ng kapurihan sa Kanya, hindi po dapat para sa atin. At lahat ng ating ginagawa dahil sa Kanya, para sa Kanya, at sa Kanya. Kaya po, kung tayo po'y nagsisimba, dapat palagi natin iisipin, lahat ng kapurihan ay Kanya. Tayo po ay kasangkapan ng sanlibutan dito na kung saan dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos para tayo matapag-awit. Dinadaanan ng kapangyarihan ng Diyos para mangaral ng ebanghelyo. Dinadaluyan ng kapangyarihan ng Diyos para makagawa ng mabuti sa kapwa, para mahabag sa kapwa. Ibig sabihin, nagsuko na tayo ng ating sarili. Pero kung nasa atin pa rin ang ikapupuri at ikaluluwalhati, wala pa tayo sa Diyos. Ibig sabihin, hindi pa natin inilalakip ang ating sarili na ang Diyos na ang nananahan sa atin, kundi tayo pa rin nasa dati pa rin pagkatao. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng biyaya. Kaya po, sa mga dating pagkatao pa, nasa ilalim pa tayo ng kautusan. Kapag may nilabag, kasalanan. Pero sa mga inaring ganap na ni Kristo, pinatawad na ni Kristo, at binago na ni Kristo, nasa ilalim na tayo ng biyaya. Kaya ang ginagawa na natin, yung bunga ng lahat ng pagpapala ng Diyos, kung sa papaanong paraan tayo binago, tayo ay ginawang bagong nilalang o bagong tao, upang sa ganung mamuhay tayo, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesu Cristo. Ibig sabihin, ang kanya ng kalooban ang nasusunod at hindi na yung sarili nating kalooban. Kaya, sa lahat ng nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at ni Kristo, wala na tayo sa ilalim ng kautusan na kung saan hindi na tayo makakagawa ng paglaban dahil nasa ilalim na tayo ng biyaya. Siguro hanggang dito na lang ang pakikibahagi natin ng Ebanghelyo sa oras na ito. Salamat po sa Diyos
at pagpalain tayo. Ano man po ang mga karaingan natin, kahilingan man, problema, karamdaman man, kahirapan, idulog po natin lahat sila sa Diyos at ipagkakaroon niyang katiwasayan ang ating pag-iisip na pagharian tayo upang maging sulit ang ating pananampalataya sa Kanya. Lakipan natin ang pagtitiis at tamang panahon ng Kanyang pagkakaloob sa ating ng kahilingan natin. Salamat po sa Diyos at isang magandang hapon sa ating lahat.